What's up mga tropa? Bago yung panoorin ng video, huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking video at follow ang aking page na Math for Everyone. Yan lang. Peace. Good luck. Roll the intro. What's up mga tropa? Ito naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, ang ituturo ko ay logarithms. So ano ba to? So kapag daw nag-integrate ako ng logarithm, kapag nakita daw ako ng form na integral of du all over u, ang gagamitin ko daw doon, logarithms. At ang magiging sagot ay ln u plus c. Okay. So kailan ba, ano ba ang mga clues ko dito kapag nagsagot ako ng logarithm? Unang-una, obviously, kailangan fraction siya. Kapag hindi naka-fraction ang sinasagutan mo, hindi yan logarithm, ibang paraan. Okay? Pangalawa, kailangan yung denominator, ang exponent niya. Yung buong denominator dapat 1. Ano ba ibig sabihin, sir? Halimbawa, ang una kong nakita ay denominator ay 1 all over x squared. Denominator ko si x squared. Ano exponent niya? 2. Therefore, hindi siya pwede. Pero, kapag ang aking i-integrate ko ay 1 all over x ang denominator, ano exponent niya? 1. Yun, pwede na si logarithms. Gets yung logic? Isa pa, kapag ang i-integrate ko ay 1 all over x squared plus 2x squared, hindi pa rin pwede. Bakit? Kasi yung buong denominator, yung buong function, squared pa. Hindi na pwede logarithm dyan. Pero kapag naman ang integrate ko ay 1 all over x squared plus 2x, titignan ko dito yung buong denominator, hindi isa-isa. Yung buong denominator, technically, raised to 1 lang. So, pwede ang logarithms. Pwede lang kasi yun ang una, isa sa mga kondisyon. Pangatlo, dapat nag-exist ang differential. Okay, ulit-ulitin ko to. Yung pangatlong to, dapat nag-exist ang differential. Kasi common mistake ng mga estudyante yun na kapag may nakitang ganito, solve na lang agad. Paano kung hindi pa pala nag-exist differential? Hindi pa pwede yun. Kailangan nandun ang differential. Pang-apat, kailangan walang maiwan sa equation. Kailangan nagamit lahat. Okay? Sinabi ko na to sa power formula, si number 3 at number 4, at ulitin ko ulit dito sa logarithms at ulit-ulitin ko pa. Kasi madalas nakakalimutan to sa computation, lalo na kapag pressured na pagod na mag-isip yung mga nagsasolve. Pero yan ang pinaka-importante. Hanggat di mo nasasatisfy tong apat na kondisyon na to, wag na wag kang magpo-proceed sa logarithms. Okay? Okay. So, sabihin natin na kaya ko na satisfy ko lahat ng logarithms. Paano naman ako mag-solve ng sir? Okay. Mag-solve tayo isa-isa. Pakita ko itong una ko sample. Ang integrate 1 all over x dx. Okay. Pwede ba ang logarithms dito? Checklist. Naka-fraction ba? Check. Meron ba siyang denominator niya? Ano exponent niya? 1 ba? Yes, check. Tingnan natin. If ang u ko ay ang x, denominator, u ko, at ang du niya ay dx, nandyan na ba lahat? Nag-exist man differential? Check. Nagamit ko ba lahat? Check. Na-complete ko yung apat na kondisyon ng logarithms. Kaya, pwede na ako mag-proceed. So, tapa lang ng formula. ln. Anong yung x? ln x plus c. Tapos na. Ganun lang kadali ang logarithms. Pero ulitin ko, kailangan niya masatisfy yung apat na kondisyon. Sa unang-unang hanapin, kailangan naka-fraction. Kung hindi naka-fraction yan, huwag ka na mag-proceed sa logarithm. Iba na ang paraan. Gets? Gets. Kaya naman, paka-integrate nga itong 1 all over 1 plus x dx. Pwede ba ang logarithms dyan? Integrate nyo na? Tingin ko na-integrate nyo na. Naniniwala ko sa inyo. So, una kong tanong, pwede ba ang logarithms dyan? Wait, palitan ko. Pwede ba ang power formula? Good, hindi pwede kasi nagkaroon na ako na exponent ng negative 1 kung gagawin ko tong numerator si 1 plus x.
Sablay na ang power formula. Ganun ang pag-solve na integral. Isa-isayin mo yung checklist. So, anong sumunod sa checklist ko? Logarithms. Pwede bang logarithms? Obviously, pwede. Dahil na-check ko lahat. Ano ang u ko dyan? Yung denominator, kasi sasabihin i-assume ko na pwede logarithms. So, ang u ko ay denominator. Ang d ko ay dx. Nag-exist ba si dx? Nag-exist. Kung nagamit ko ba lahat? Nagamit lahat. Na kompleto ko yung 4 na checklist ko sa 4 na items ko sa checklist ko sa logarithm. So proceed na ako. Tapa lang sa formula. ln. Ano ang u ko? 1 plus x. So ln 1 plus x plus c. Ganun lang kadali ang logarithms. Pero ulitin ko. Ang power formula at ang logarithms ang pinakasimple sa lahat ng integration techniques. Pero sila ang pinaka-tricky sa nagamitin. Kasi sila yung pinakamadaling i-manipulate. Kaya mag-ingat pa rin kayo sa pag-solve. Okay? Paano ba ibig sabihin tricky, sir? Bawa ito. Integral ng cotangent. X dx. Okay. Isa-isayin natin. Checklist. Gagana ba ang power formula? Obviously, hindi. Kasi yung integral derivative ng cotangent ay negative cosecant squared. Wala naman dyan. Wala na ibang paraan. Second sa listahan, pwede bang logarithms? Kung may nagsabi na hindi na pwede, kasi sabi mo sir, dapat fraction na, hindi yun naka-fraction, so therefore hindi. Nakikinig kayo, good. Kaso, what if i-rewrite ko siya ng ganito? Integral ng cosine x all over sine x. Nagka-fraction ba ako? Nagka-fraction. Pwede ba ang power formula? Hindi pa rin pwede. Hindi nag-exist ang differential nila. At kung titignan din denominator, at least na negative 1 na naman ako niyan. Pero kung pwede na kaya logarithms dito? Pwede na. Bakit sir? Kasi if ang aking u, tandaan kung gagamitin ko logarithm formula, titignan ko yung denominator. Ang denominator ko dito is sine x. Siya aking magiging u. Ano ang derivative ng sine? O yung aking du? Cosine x, nandyan ba? Cosine x dx, nandyan ba? Nandyan. May naiwan ba? Wala. Nakompleto kong 4 na items sa akin checklist para sa logarithms. Proceed. ln. Anong lalagay ko dito? Good. Sine x plus c. Ganun lang. So ulit, diba? Isang sample na pagiging tricky ng logarithms. Ingat, ingat. Isa pa. Kaya naman mag-integrate. What if ang impa-integrate ko ay 3 all over 1 minus 4x dx? Kaya naman. Pause the video. Solve nyo. Okay. So, pwede na ba ang power formula? Hindi pa rin pwede. Pwede ba ang logarithms? Check. Fraction ba sa? Check. Siya ba yung du niya? If ano ang u ulit? Kung gagamitin ko logarithms, ang u ko dapat ay yung denominator. So, meron akong u na 1 minus 4x. Ang du ko ay negative 4 dx. Nag-exist ba differential ko? Hindi pa. Hindi nag-exist. Ano ang kulang? Negative 4. Ano ang negative 4? Constant. Pwede ba ako magdagdag ng constant? Pwede, ulitin ko. Sa integral, pwede akong magdagdag ng constant. Ang hindi lang pwede ay yung variable. So, pwede ako maglagay dito na negative 4 katabi ng dx. Pero, ano sabi ko kapag nagdagdag ng constant? Maglagay ng pangontra. Good. Ano ang pangontra ilalagay ko? Negative 1/4. Okay. So, nung naglagay ako ng constant, nandyan na ba ang differential niya? Nandyan na. May naiwan. Technically, yun 3. Pero anong sabi ko pag may constant sa loob? Ano gagawin ko? Ilabas lang ang panggulo. So, pwede na ako mag-proceed. Meron akong negative 3/4 integral ng negative 4 dx all over 1 minus 4x. Dahil na-satisfy ko yung 4 na conditional logarithms, pwede ko na siyang sagutan as negative 3/4 times ln. Ano ang u ko? Good. C1 minus 4x plus c. Ang dali lang. Pero ulitin ko, ang power formula at ang logarithms ang pinaka-tricky sa lahat ng mga integrating rules.
mag-ingat. Tandaan, pag sa integral calculus, kadalasan, ang pinakasimpleng tanong, ang pinakamahirap sagutan. Isa pa. Ito naman, sample ng tricky question. Challenge ko to sa inyo. I-post ang video, subukan nyo sanang sagutan. Integral ng x squared minus x all over x plus 1 dx. Sige nga. Anong gagawin nyo? Integrable ba siya ng power formula or logarithms? O hindi? Okay, sinagutan nyo? Pinost nyo ba yung video? Okay. So sa unang tingin, gagana ba ang power formula? Hindi. Kasi kahit sino sa dalawang gamitin ko, walang differential nag-exist. Pero naka-fraction. So baka pwede logarithms. Kaso ang u ko ay x plus 1. Ano ang du ko? dx. Nandyan ba si dx? Nandyan. Kaso, nagamit ba lahat? Nope. May naiwan x squared minus x. Therefore, hindi na-satisfy yung apat na condition ko para sa logarithms. At kapag hindi na-satisfy yung apat na condition ko sa logarithms, hindi siya pwedeng gamitin. So, ganun ba yun, sir? So, ibig bang sabihin, hindi pwedeng ring isolve to na logarithms? Ibang paraan ba? Next problem na ba tayo? Hindi pa. Ito yung isang sample ko ng isang tricky question regarding logarithms. Baka, sir. Ito yung isa pang clue na kailangan nyo malaman. If yung denominator ko, common clue, ay isa lang namang binomial na ang highest power ay 1 lang o yung pinakamataas exponent ng variable ay 1, baka pwede kong, at yung numerator pala, tapusin ko lang, at ang numerator ay mas mataas ang power, higher degree, student squared, baka pwede kong gamitin yung synthetic division. Linawin ko lang. Ang isang clue para sa mga tricky questions na ganyan, titignan ko, naka-fraction, yung denominator ko isang binomial lang, na ang highest degree ay 1, tulad nito, x raised to 1. At yung numerator ko ay mas mataas yung degree niya kaysa sa denominator. So kung yung denominator ko, ang highest degree ng denominator ay 1, ito naman sa numerator, 2x squared. Baka pwede kong gamitin ang synthetic division. Bakit mo sanabi, sir? Okay, tingnan natin, gamitin ko muna synthetic division. So, ina-assume ko at this point na alam nyo na ang synthetic division. Kung hindi pa, may ginawa akong video dyan, panoorin nyo na lang. Synthetic division, so gagawin kong negative 1. Tapos, kunin ko yung mga coefficients nga. Ang numerator, 1, negative 1, 0. So, simple lang. Bring down 1, times negative 1, negative 1, negative 1, plus negative 1. Negative 2 times negative 1, positive 2, 0 plus 2, 2. So, ito na po akong sagot ay ang actually factor ng numerator. So, meron akong factor sa numerator magta-transform mula x squared minus x magiging x plus 1 times x minus 2 plus 2 all over x plus 1 dx all over x plus 1. Para silang may x plus 1, mabubura, tanggal. So ang matitira na lang ngayon ay integral of x minus 2 plus 2 all over x plus 1 dx. Yan ang isang sample ng tricky question at ang clue doon para alam mong trick question siya ay titignan ko muna yung denominator. Rewind nyo kung nalito kayo. So, ano nangyari, sir? Nung ginamit ko synthetic division, natanggal ko yung denominator at tingnan nyo, tatlo silang binomial, trinomial siya. Sorry, tama trinomial na pinaghihiwalay ng plus at minus sign. So, anong pwede kong gawin? Paghiwa-hiwalayin ko integral. So, magiging integral ng x dx minus plus negative 2, integral ng negative 2 dx plus integral ng 2 all over x plus 1 dx. Okay, mula sa komplikadong una na parang wala na pag-asa, ngayon na paghiwa-hiwalay ko at integrable na siya ng parehas na power formula at logarithms. So, yun ang isa sa mga pinaka-goal nyo dito sa integral calculus. Mas mahaba,
mas maraming separable terms sa plus at minus, mas malaking chance ang masolve siya. Yun ang goal. Pa-expand mo na expand hanggang sa kaya mo na siyang integrate isa-isa. Later part, nagbibigay pa ako ng sa later integration techniques, papakita ko pa yun. Marami pa actually. Pero ngayon, integral na natin. Mag-integral nitong x, ay x squared all over 2 minus constant 2, ilabas, integral na dx, x plus integral nito, anong function to? Ilabas ko muna si 2 dahil constant siya. Anong integral ng 1 all over x minus 1? dx. Good. ln. X plus 1, sorry. ln x plus 1 plus c. So, ang sagot, x squared all over 2 minus 2x plus 2 ln x plus 1 plus c. Okay. So, isa to sa mga trick questions. Ulitin ko, pinakasimple, pero pinaka-tricky sila. Isa pa, gusto ko kayo naman. Isa pang trick question. Paano kapag ang pinapa-integral ko ay negative x squared plus 2x minus 1 all over 1 plus x squared? Another trick question. Pwede kaya ang power formula or logarithms? O baka iba talaga ang parang para isolve yan? Post na video, try nyo mag-isip. Sinagutan nyo na? Talaga? Sige nga. Anong gagawin ko? Una, tanong ko muna sarili ko, gagana ba ang power formula? Hindi. Hindi gagana. Gagana ba ang logarithms? Technically, sa unang tingin, hindi gagana logarithms dyan dahil hindi na-satisfy yung pang-apat na kondisyon. Actually, pangatlo pala hindi na nag-satisfy. Nandiyan ba yung differential niya? 2dx. Kulang ng 2. Although magdadagdag ako yung pang-apat, nagamit ba lahat? Hindi, may naiwan, hindi pwede ang logarithms sa ngayon. Pero, wala na ba ibang paraan? Ibang integration technique na ba dapat dito? Hindi ko na ba kayang ipilit? Siyempre, malamang yung iba, gawa mo to sir malamang meron. Meron nga, kaya kong ipilit. Pero ito yung sample na isa pang tricky question ng logarithms. Ano kayong gagawin ko dito? So, isa pang clue. Kapag naman, ang denominator ko at yung numerator ay parehas ang degree, baka, ulitin ko hindi to effective all the time, baka pwede akong mag-factor out, mag-combine ng terms at mag-factor. Paano yung sabihin, sir? Tingnan nyo, bakit hindi ko kaya i-relate ng ganito? Itong si negative x squared minus 1 all over 1 plus x squared plus 2x all over 1 plus x squared. Okay? Paghiwalin ko na siya. Integral, dx. May napapansin ba kayo? Okay, unahin ko muna itong sa kanan. Pag tinignan ko si integral of 2x all over 1 plus x squared dx, gagana kaya logarithms dito? Anong differential ng 1 plus x squared? Okay, 2x dx nag-exist, walang naiwan. Integrable na to ng logarithms. So, pero wag ko muna siyang isolve. Tingnan ko muna itong pang sa kaliwa. Itong si negative x squared minus 1. Pwede ko bang pagsamahin itong numerator at denominator? Not yet. Pero may siguro magsabing pwede, at least nagets nga na. Pero not yet. Bakit? Kasi pares silang negative, pares silang minus, and denominator pares na positive. So, ano gagawin ko? Ilabas yung negative sign. So, magkakaroon ako ng negative times x squared plus 1 all over x squared plus 1. Pwede na ba pagsamahin? Pwede na. So, ang matitira ay hindi 0. Negative 1. Mag-ingat. So, magkakaroon ngayon ako. So, mula sa komplikadong simula, naging simpleng negative dx plus 2x. Integral of 2x 1 plus x squared dx. At integrate ko na siya. Integral ng negative dx. Ano constant dyan? Yung negative 1. Ilabas ko na si negative 1 times 3 integral ng x dx x plus ln. Anong u ko? 1 plus x squared plus c. Okay. Sabi ko sa inyo, trick question, simple lang pero kayang-kayang maging tricky niyan. So mag-ingat, payo ko lang mag-practice at manood ng mga tutorials ko
Okay. So, tulad ng dating sample, kung nalito kayo, pwede nyong i-rewind tong video, i-rewind hanggang maintindihan. Ulit nga, ang technique dito para ma-solve ang calculus, ang integral calculus, ay constant practice. Maghanap kayo ng maraming problems, maghanap kayo ng mga reference materials. Mag-suggest kayo na pwede mong sagutan. Why not, diba? Tapos at least tulungan ko kayo. Magtulungan tayo para makasurvive kayo dyan sa integral calculus na yan. Okay? Ay. So tulad ng dati, bago ko tapusin ang video, nag-iwan ako ng mga konting challenges na gusto kong magpa-solve nyo. Subukan nyo yung isolve tong problems na to. Okay. Puro tricky pa. Tingnan natin kung kaya nyo solve. Yan lang.